Hello po, coaches! I'm Coach Elizabeth Garcia, 19 years old, medtech student from Biñas City, Laguna. So, gusto ko pong i-share sa inyo kung paano ako binago ng iWatch.ph. So, before po ako nag-join dito sa iWatch.ph, marami na po akong tinry na pwede pagkakitaan online. Reseller, CAPTCHA, pero yung pinakahuli po is yung bots. Yun po kasi yung pinaka-convenient kasi nasa bahay ka lang, nagtatype-type ka lang, solve ka lang. So, yun po, before ako nag-join ng iWatch. Pero alam naman po natin yung mga boss is maliit lang yung rates, maliit lang din yung income. So, ako, bilang isang bata na gusto kong makatulong agad sa family ko, gusto ko rin na ako na yung magpaaral sa sarili ko, sa mga kapatid ko, gusto ko din makatulong dito sa bahay. Feeling ko hindi sasapat yung ganong klaseng income. And syempre, sa panahon ngayon, lalo na may pandemic, kailangan mo talaga ng source of income. Dito mo makikita na hindi talaga pwede na isa lang yung source of income mo. So, yun po, naghanap po kami na pwedeng pagkakitaan ng best friend ko last June. Ayan, sabi niya sa akin, meron daw siyang kakilala na merong online business. Sabi ko, ano yun? Sabi niya, yung iWatch.ph. Sabi ko, ano yung iWatch.ph? Parang hindi ko talaga kilala. And, syempre, as STEM student, medium course, wala po talaga akong alam sa business. Sa MLM, sa ano ba yung binary system, ano ba yung invite, ano ba yung referral, di ko po talaga yun lahat alam. As in, wala talaga akong idea. Pero, yung dad ko po kasi, kaya din ako nagpursue mag-business. Pero gusto ko po talaga mag-business like coffee shop or bake shop kasi may passion din po ako for baking. Kaya po napasok sa akin yung pagiging business-minded din ng ganito kaaga kasi yung dad ko po, kahit may profession siya and may work siya, meron pa rin siyang mga businesses. Kasi sabi niya sa akin, hindi talaga pwede na isa lang yung source of income mo. And tumatanda tayo, hindi na tayo bumabata. Hindi pwede na ito lang yung source of income mo. Paano kung, eto, may emergency, may pandemic, bigla kayo nawalan ng trabaho, saan ka kukuha ng pera? So, yun po, yung tumatak sa mindset ko. And then, sabi ng kaibigan ko, try mo tong iWatch.ph. Sabi ko, sige, try natin. Sumama ka na din kasi baka maganda. Then, nirefer niya po ako sa kaibigan niya, which is si Coach Jeff, na apply ko po ngayon. That night po, in-explain sa akin ni Coach Jeff, ano ba yung iWatch.ph? Inilatag sa akin yung complan, sinagot niya lahat ng questions ko. And then sabi ko sa friend ko, sa best friend ko, sabi ko sa kanya, join tayo kasi baka dito natin makuha yung gusto natin. Tsaka, ang haba pa naman ng time, wala pa namang pasok. So, sayang lang yung time. So, simulan na natin yung business. Tsaka, mali mo, dito tayo makakuha ng pang-tuition. Diba? Pang-travel, pang-ipon, para sa future, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige, try natin. And that moment po, habang nagsusearch ako ng information about iWatch, biglang nag-chat sa akin na teacher ko from senior high. Sabi niya, ay, may i-offer ako sa yung business. Ito yung, itong company na to. Tinignan ko, sabi ko, hala, iWatch po ba yan? Sabi ko gano'n, sabi niya, ay hindi. Sabi ko, bakit po same complan? Magkano po fee dyan? Sabi niya, ganito lang yung fee. Sabi ko, hala, bakit ang baba? Pero same complan ng iWatch. So, ang iniisip ko ngayon, ano dito? Kasi, mahal, medyo mataas yung presyo ng sa iWatch, mas mababa talaga yung fee nito. Pero, ang pinagkaiba nila, kaya ako na is ito, matagal na, established na, may mga awards, visible yung owners, complete yung papers, ang daming ways to earn, hindi ka mauubusan. Kumbaga, hindi mo masasabi na hindi ka mag-earn. Itong company na to, parang, ito lang yung, way of earning, wala pa silang concrete na paper. So, sabi ko, dito lang tayo sa iWatch, feeling ko mas safe dito. So, yun, the next day, umagang-umaga, nag-join talaga kami, agad-agad kami nag-join. And then, the first day namin, ginamit po namin lahat halos nung ads. Sabi ko, halan, tayo ads, ganyan. Tapos, hindi pa ako nung seryoso, hindi ko pa iniintindi yung mga pag-i-invite, hindi pa ako nakikinig halos sa lahat ng advices, hindi ako uma-attend ng trainings, kasi feeling ko, alam ko na lahat. Feeling ko. Tapos, nag-aalok na ako sa prospects, nagsimula ako sa mga kakilala ko, lahat sila, sinasabi, scam yan, kapag ka naka-payout ka na, pag may sarili ka ng proof. And tinry ko yung mga closest friend ko. Sabi nila, saka na kapag naka-payout ka na, baka naman hindi totoo yan. Tsaka, ikaw ba talaga yan? Bakit ka magbibusiness? May kaya naman kayo. So, isip-isip ko, grabe no? Kung sino pa talaga yung ina-expect mo na magtitiwala sa'yo, maniniwala sa'yo, sila pa yung hindi. Sabi kong ganyan, bakit ganon? Parang hindi ako kumikita.
sobra-sobra akong pinanghihinaan ng loob. Kasi, unang-una, hindi ko forte to, hindi ko alam yung ginagawa ko, hindi ko alam kung tama ba tong pinapasok ko, kung para sa akin ba to. Kasi, 'di ba, unang-una, soft person po kasi ako. So, parang hindi ko kaya na nare-reject, hindi ko kaya na pinanghihinaan ng loob, hindi ko kaya na kung ano-anong nasasabi ng tao, nahihiya akong mag-post, hindi ko inaaral masyado yung business. So, sobra sabi ko, hindi ako nag-earn, parang gusto ko nang sumuko, gusto ko na talagang sumuko. And that time po, sumuko talaga ako. Meron talagang time na sumuko ako. Sabi ko kay Coach Jeff, ayoko na. Baka hindi talaga to para sa akin. Kasi, hindi ako nag-earn eh. Hindi ako nag-earn. Baka hindi ito yung business na para sa akin. Sabi ko, hindi ito yung gusto ko eh. Baka hindi ito yung para sa akin talaga. Baka ibang business yung para sa akin. Baka hindi pa ngayon. Yun yung sabi ko sa kanya. Then sabi niya sa akin, sabi ng mga team members namin, sabi nila, ganito talaga yung business. Mare-reject ka, may failures, okay, may ups and downs, pero ang mahalaga kasi nagpapatuloy ka. Nagpapatuloy ka kasi, imagine niyo na lang kung sumuko ako. Yun yung palagi kong iniisip eh. Pag nararamdaman kong pinanghihinaan ako. Kung sumuko ako, wala ako dito ngayon. Hindi ko maaabot yung earnings ko ngayon. Hindi ako matututo ng mga bagay na natututunan ko ngayon kung hindi ako nagtuloy-tuloy. Kawawa yung team ko, kawawa yung mga downlines ko nung una pa lang. And yun yung naisip ko na, oo nga no, sa lahat pala ng bagay, merong failures, merong mga rejections, mahihirapan at mahihirapan ka. Hindi lang sa business, kahit pa magtrabaho ka, mahihirapan at mahihirapan ka. Pero, nasa sayo kasi yan eh, kung ipagpapatuloy mo. Nag-decide po akong ipagpatuloy yun. Ayan, nag-start na akong umattend ng trainings, magtanong ng mga advices, magtanong about sa company, kay Coach Jeff, nanghingi ako ng mga PowerPoint, inintindi ko, in-apply ko, nanood ako ng mga past trainings ng iWatch, and inaral ko talaga. Pagka-aral ko, sabi ko, ganito lang pala siya, no? Bakit ako nagpapakahirap, nagpapakain ako sa sarili kong mga negative thoughts? So, sabi kong ganyan, di tinry ko, inaral ko, and then in-apply ko ngayon yung learnings ko. Doon ko nakita na, oo, merong mga prospects talaga na magre-reject sa'yo. Meron ka talagang hirap talaga eh, mahirap talaga sa una kasi mag-i-establish ka dyan ng trust. Pero, kapag na-establish mo na yung ganong trust, tuloy-tuloy na siya. And, hindi doon natatapos eh. Kasi kapag kahit nag-earn ka, meron ka pa ring failures, meron pa ring rejections. Araw-araw, umagahan, tanghalian, hapunan, kahit midday snack, meron ka pa ring rejections. So, yun lang po yung nakapagpatibay sa akin dito sa iWatch na mare-reject ka. Mare-reject ka, mag-fail ka, madadapa ka, una, gitna, dulo, hanggang every day, meron kang matututunan kapag nagre-reject ka, kapag nag-fail ka, kapag may hindi naniniwala sa'yo. Pero, kailangan mong magtuloy-tuloy. Bakit? Kasi, sabi nga ni Coach Jerwin, yung buhay natin is parang hagdan yan. Pa-level up ng pa-level up, yung mga pinagdadaanan natin, pero nagle-level up din yung learnings natin. Okay? So, yun lang po yung natutunan ko, nakapagpatibay sa akin dito sa iWatch na okay lang ma-reject eh. Okay lang yun. Kasi, yun yung buhay eh. So, hindi ka matututo, hindi ka mag-grow as a person kung hindi ka mare-reject, kung hindi ka mag-fail, kung hindi ka madadapa. Okay? So, maging lesson na yun kasi ito po yung lagi kong iniisip and lagi kong sinishare sa mga downlines ko na natutunan ko dito sa halfway journey ko dito sa iWatch na kapag na-reject ka, may kapalit na blessing. Kapag nag-fail ka ngayon, merong kapalit na blessing. So, lahat ng negative, i-turn to positive natin yan. So, yun po yung natutunan ko dito sa iWatch.ph and I'm hoping na mas marami pa akong matutunan at ma-share ko sa mga downlines ko at future downlines ko para mag-grow kami as a team and as a person. Thank you.